Ang hot? So yung iyon. So ang hindi to PMS kasi nakaka-PMS lang natin ito. So ang issue nito, araw-araw kayo na nagdadagdag ng ano sir no? Ng kulang ay ng tubig. Kasi tubig na lang ginagamit mo gawa ng mabilis magbawas no? 3 kilometers ng takbo. 3 kilometers dagdag na. Ah grabe no. Ang lakas na ng ano pala. Ang lakas na ng ano niya, bawas ng leaks. So chinek natin. Chinek natin muna dito sa ano, radiator. So ang problema, natuyo siya agad sir oh. Natuyo agad yung kanina, may tubig to eh. Na lumalabas ito kalawang oh. Lagi yan may puti. Oh, yan may kinalawang siya. So dito lumalabas yung coolant yung tubig kasi tubig na ang gamit ni sir. Yan. Yan, nakikita nyo? Yan tubig. Diyan nagbabawas. Kaya ang bilis magbawas ng tubig niya sa reservoir. Yun sa baba oh. Yan. Mapapansin nyo yan. Kaya ang bilis magbawas. So palit si sir ng radiator. Palit na rin si sir ng water outlet. So sasabay niya na yung dalawa. Kasi ito na rin ang susunod oh. May ano na oh. May kunting moist na rin oh. Water outlet. 2016 model. 70 ano sir no? 72 odo niya. So yun nga yung lagi kong sinasabi sa mga vlog ko. Kung ano mauna. Odo or ano. Odo or taon. Kailangan nyo na palitan yung water outlet nyo. Kasi minsan sa sa group kung mapapansin nyo, ito ang laging issue, water outlet, pumuputok, naghihiwalay. Minsan humihiwalay. Check natin yung thermostat, housing. Kung may tagas dito. Dito lang yan guys, sa ilalim. Check nyo lang yan, yan. Thermostat housing, ayun. Thermostat housing. May tagas din. May tagas din thermostat housing oh. So ito may tagas dito na langis. So sabi ni sir nag-chain oil siya, ayun oh. Nag-chain oil siya, hindi nagpitan ng maayos yung oil filter, ayan oh. Yan, hindi nahigpitan ng maayos yung oil filter kaya nagtatagas dito sa compressor. So higpitan na lang natin yan. So yung guys, pag nag-DIY kayo, double check nyo kung mahigpit o hindi yung ating ano, filter. Baka maubusan kayo ng langis. Ayun. Ayan o. May tagas na rin yung ano, yung thermostat housing ni sir. Ayan o. Kinakalawang. So dapat to ano, palitan na rin to. So sabay-sabay siya. Radiator, water outlet, thermostat housing. Akaw, bigat nito. Sabay-sabay bumigay. Kaya pala ganun kabilis. Pag naglalagay siya ng tubig sa reservoir niya, maya-maya ubos na. So, ayun. Palitan natin to sabay-sabay. Kinalawang na rin pati yung ano niya, oil pan. No? So, medyo mabigat. Sabay-sabay siya nagbigayan. Thermostat housing. So, assembly na ipapalit natin. Radiator, tsaka water outlet. Tapos flashing na rin ng coolant kasi tubig yung gamit ni sir. Ang tubig oh. So magbabaklas na tayo tapos papalitan na natin. So ito yung ating water out thermostat housing assembly. So, kasama na yung inlet, tsaka thermostat, valve, tsaka housing. Water inlet. Yung papalit natin. So ito na yung ipapalit natin na bagong radiator. Baklasin muna natin to. Nandito galing yung tagas. Ano, kinalawang. Kinalawang na rin pati yung loob ng radiator oh. Nabaklas natin yung thermostat housing ni sir. Yan oh. Humiwalay na. So dito nang gagaling yung tagas. So ito hiwalay na siya. Kinalawang na oh. So dito babaklasin na lang natin yung hose na to. Kasi ito hindi na, meron na yan, kasama na yan sa assembly na binili natin. So, pati rito may tagas na rin. Kaya ang bilis magbawas ng coolant. So ito yung assembly. So andito yung nahati. Hawakan mo to. Nahatian dyan oh. Yan, dito sa pagitan nito. Pagitan nito. Ito.
Ayan, nahati na kaya ang lakas na magbawas ng kulan. So ito guys, original parts to. So kasama na yung inlet, housing, tsaka sa loob yung thermostat valve. Pilawin natin. Yan, thermostat valve. Okay. Tubaklasin mo na lang ito. So ito. Medyo matrabaho lang pag nagpalit ka ng thermostat housing kasi pati yung starter babaklasin mo kasi nakaharang yung isang tornilyo dito sa water sa ating thermostat housing. So baklas lahat pati yung intake manifold, lahat airbox. Tapos ibababa yung alternator ng konti kasi nakaharang din. So ito tapos na tayo maglagay ng radiator. Bagong radiator. So kapit naman tayo ng water outlet at saka thermostat housing. Tignan mo, nalawang na. Oh. Okay guys, yan. Nakabit na natin yung thermostat housing, water outlet. So okay na rin yung natin, radiator. So mag-ano lang tayo, mag-bleed na lang tayo. Balik na lang natin yung airbox, intake manifold, throttle body. Tapos bleeding na tayo ng coolant.